Makakasama naman natin ngayon si Partner Paul Montibon kasama ang spokes ng 131 Nation Planting Activity at ilan sa ating mga partner dyan sa mga political vlogger na nakiisa rin sa ating aktibidad. Paul, kamusta dyan? MJ, muli isang magandang hapon. Hapon na. Inabot na tayo ng hapon dito sa isang napakamakabuluhan na aktibidad sa panguna pa rin yan ng Sunshine Philippines Movement, 131 Nation, na inisyatiba ng ating buting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Tama ka dyan, nakasama nga natin. Naku, at exciting ngayong araw dahil first time ng ilan sa mga political vloggers natin na sumama dito sa ating aktibidad. At kanina nga nakausap natin si VMR na isang kilalang political vlogger at talaga namang masaya-masaya, tuwang-tuwa siya na naging bahagi siya ng programa na ito. Bilang isang first timer ay hindi niya inaasahan na maging ganito pala kakulay at kasaya ang 131 Nation initiative ng ating buting pastor. At narito, pakinggan natin ang kanyang naging pahayag dito yan sa ating tree planting activity dito sa Mount Arayat, Pampanga. Ayan, napakagandang pananalita ni Pastor na dapat po natin pagkaisahan na kahit papaano bagamat mahirap pala ang kalagayan ng isang tao, ay kaya rin po pala mag-inspired sa atin. Hindi lang po siya basta nag-inspired, kundi gumagawa po siya sa pamamagitan po ng kanilang mga kasamahan through dito nga po sa Isiminay at ang KOGC. Mga kababayan, hindi po ito ginagawa ni Pastor dahil lang sa kanilang grupo, kundi lahat po tayo, anuman ang kulay ng relihiyon mo, saan ka man nakakaanib na grupo, ay kasangkot po tayo, kasama po tayo rito sa inisyatibang ginagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga kababayan, despite sa kanyang kalagayan ngayon, nagagawa niya po ito. How much more tayo po na may mga nandito po, malaya po tayo ngayon na nakakagalaw. Ano pa ba ang ating dapat gawin? Kundi makiisa sa mga ganitong gawain dahil napakaganda pong inspirasyon. To Pastor Apollo C. Kibuloy, sana po huwag kayong magsawa, Pastor. Dahil napakaganda po nitong inyong ginagawa. Ako po ay buhay na saksi. Doon po sa Glory Mountain sa Davao, nakita ko po. At talagang nakakita ako ng mayroon palang ganito, paraiso sa Pilipinas. Which is, malamang Pastor, yun siguro ang gusto nyo rin mangyari maganap sa buong Pilipinas. Maraming salamat, Pastor, at maraming salamat una sa lahat sa Diyos dahil sa inyong mga inisyatiba na ito na hindi matatawaran. At sana ako'y umaapila, lalo na sa ating mga kabataan, dahil kayo talaga ang benepisyaryo nitong ginagawa ni Pastor. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa po tayo, instead na inuubos po natin ang ating buhay o ang ating gawain sa paglalaro ng kung ano-anong mga gadgets at mga kalayawan, kung ano pa dyan, magbigay po tayo, hindi naman po ito araw-araw, kundi magbigay lang po tayo ng isang pagkakataon. Makilahok po tayo sa ginagawa ng 131 Nation ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat sa iyo, Pastor, at maraming salamat sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Pastor, at maraming salamat. Ayan, mga kapartner, talaga naman napaka-heartfelt. At isa pa na magbibigay ng kanyang reaksyon, isa pang first-timer din na sumama sa advocacy na ito ng Sunshine Philippines Movement. Walang iba kundi isa rin sa political natin dito sa ating bansa na si Kuya Badong Aratiles at bilang halos sabi nga niya wala pa siyang tulog dahil kagagaling pa siya sa isang activity dyan sa EDSA, pero talaga namang as a supporter ng ating mahal na pastor at sa mga Duterte ay nandito sila nagpakita ng kanilang presensya para sa nasabing advocacy at aktibidad. Narito at pakinggan natin ang kanilang pahayag. Ako, ang in-expect ko pa na yung mga member ng KOJC. Nagulat ako, may mga iba-iba. May BFP, may kapulisan, tapos may mga ibang organisasyon. Sabi ko, in-expect ko rito, panay KOJC lang. Grabe, no, yung panawagan pala ni Pastor. Hindi lang pang member ng church niya, kundi lahat ng sa lugar na to. Nagtataka nga ako kasi kumbaga yung dating sa atin dahil katatapos lang ng issue niya ng KOJC, nilusob ng di ba, PNP. Akala ko kaaway yung tingin ng PNP kay Pastor. Pero may PNP rito di ba? Hindi pala, no? Tapos yung mga government officials narito rin.
So sa baba pala, iba yung tingin ng national, yung pinipresent si pastor na parang kontrabida dito sa Pilipinas. Pagdating pala sa local, mga kaya niya palang tumatagos yung program. Kasi siguro nakita nila tree planting to, ano masama sa tree planting, di ba? Makisama tayo. So yun yung doon ako nagulat. Ang in-expect ko talaga, members lang ng church ni pastor. Dahil first time ko makasama nga sa tree planting activity. Sir Badong, hindi lang dito sa Mount Araya. Buong kapuluan niya. Lahat ng region. Ngayon May kanya-kanyang ginagawa din. Simultaneous tayo. So, nakakatuwa kasi yun nga lang dahil hindi ko in-expect na bundok. Akala ko pagdating ko rito, tanim na kagad. Sabi ko, parang hindi ko kaya yata yun. Galing kami ng EDSA. Kaya wala pa kaming tulog kahapon. Last na naman kasi yun sa EDSA. Ang ganda niya kasi pati mga viewers namin, naka-live kami kanina. Sabi, Badong, okay yan na kasi lagi kami nakikita sa protesta Tapos eto yung mga vlogger na sumusuporta kay project sa mga Duterte supporter. Yun yung natutuwa kami na, o nga hindi ko rin nare-realize yun Sabi ko, sama lang tayo kasi si Pastor Kibuloy naman niya, inimbitahan tayo. Nakakatuwa. Ako personally, nakakatuwa na may edad pa sa akin kaya natuwa ako kasi may nalagpasan kami. Correct. Sir Badong, ano ba yung masasabi mo na ito weekly? Weekly. To. Kumbaga, akala ko nga minsanan lang. Oo, weekly po ito. Tapos sir. yung weekly pala, sustained, talagang totohanan, hindi to para sa gimmick lang kasi maraming pwede na natin consider siguro politiko si Pastor Kibuloy dahil tumatakbo siya, Marami kasing politiko, gimmick lang yung pagtulong, gimmick lang yung program, picture lang. Pero ito talaga, umakyat ng bundok, nagtatanim talaga, Kung weekly to, magandang programa talaga, Kasi kung titignan mo, napakasimple, tumutugon sa problema talaga. Kaya palang tugunan ng mga simpleng trabaho, tunay, hindi yung tokis. Yun yung pagkakaiba siguro ni Pastor Kibuloy sa mga traditional politician. Totoo, hindi yung magaganda kasi magsalita yung mga traditional politician, pero anong ginagawa talaga? Ito talaga, 10 years, di ba? Kasi marami na ako napanood na ganyan. 10 years, kaya na niya maging gubat uli sa mga ginagawa sa ibang bansa na napapanood. Kung merong mga katulad ni Pastor tsaka ni BP Sara, nagte-tree planting din si BP Sara. At makakalahok yung mga supporter nila. Nakakatuwa po. So maraming salamat sa mga katulad ninyo na naimbitahan kami. Kasi hindi na talaga namin alam. Akala namin gimmick lang yan, tree planting. Pero totoo pala. Tapos yung tinatanim talagang nara. Di ba? So nakakatuwa po na maging bahagi nito. So nakakatuwa po na maging bahagi nito. At syempre mga kapartner, ang parati na ating kasama si Dan Chan ay katukatulong na rin natin dito sa pagpapalaganap ng advokasya na ito ng ating butihing pastor sa pangangalaga ng ating kalikasan. Narito rin at pakinggan din natin ang kanyang pahayag para sa kanyang karanasan sa katatapos lang ng 131 Nation dito sa paanan ng Mount Araya. Well, napakaganda nito nangyari ito. Dalawang bagay ang natutunan ko kay Pastor. Una, masasave natin ang inang kalikasan through Pastor. Pangalawa,
nagkaroon tayo ng pagkakataon para maging healthy tayo. Yung pag-akit natin dito, pagbabawas din ng calories yun. At asa nakita ko dito, yung experience natin dito, malamig yung, yung lugar. Kasi dahil sa mga puno. So, inimagine ko, kung walang mga punong ito, ano kaya ang pakiramdam natin dito at ano mangyayari. So, ganun kalaki yung may tutulong ng pagtatanim ng mga puno. At ako, nag-inspired na ako kay Pastor dahil sabi ko, naging advocacy ako na rin to, na ito yung impluensya ni Pastor na gusto niyang mangyari sa buong Pilipinas. Kaya dapat itong gawin natin ito sa lahat ng dako ng Pilipinas. Kaya pasalamatan po natin si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang napakagandang advocacy na to na talaga nakakatulong sa kalikasan. Sir, ano yung masasabi niyo doon sa sinabi ni Pastor bago lang na let's make something beautiful and excellent together? Well, yung isa lang ibig sabihin nun, actually hindi dapat sabihin ni Pastor yun meron na siyang napakita at napatunayan pa before. Yung sabi ko nga, yung Barangay Tamayong, which is nakapunta na po ako doon, Glory Mountain, yung Prayer Mountain, yung sinabi niyang yon, vision niya yon, hindi lamang dito sa loob ng sa Davao, kung hindi buong Pilipinas. Kaya ini-encourage niya lahat ng bawat Pilipino na sumama dito sa advokasya, which is, pasalamatan din natin, itong ACCERT, na napakaraming miyembro, 200,000 ito all over the world. Na po pwede tayong samahan sa pagtatanim ng mga puno at paglilinis. Ayun na. Yes, Paul. Alright, mga kapartner, at syempre sa pagtatapos nga ng activity. Ayan, mga kapartner, sa pagtatapos nga ng activity natin dito ay nagpapasalamat tayo in behalf sa Sunshine Philippines Movement at nandito kasama natin ang spokesperson mismo ng SPM dito sa North Luzon, Sir Bobby Tormis. Magandang hapon, inabot tayo ng hapon dito pero masaya ang naging aktibidad natin. Okay, unang-una sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating buting pastor, Pastor Apollo Kibuloy, na siya po ang nagiging nag-initiative o nag-initiate nitong Sunshine Philippines Movement na nationwide tree planting po sa araw na ito. At siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga kapartner na mga volunteers na sumali kaninang umaga at kasama natin sina Edwin Maniti ng ACCERT, ang Vice President po nila, at siyempre ang Bureau of Fire na proteksyon, pati na ang ating mga kapulisan, kasama na ang MDRMO, at sa lahat pa ng mga volunteers, pati ang mga barangays dito, mga tanod ay sumama sila dahil nga nakita nila na talagang napakaganda yung advokasya ng ating buting pastor. At sa kaalaman ng lahat, hindi lang ito ang first time nating nagkaroon ng tree planting dito sa Arayat. 4 na beses na po tayo nag-tree planting dito, kaya kilalang kilala na nila si pastor, kaya tuwang-tuwa sila na alam nila na ito'y ginawa ni pastor hindi dahil tumakbo siya bilang senador, siya ay ginawa ni pastor ito dahil noon pa man advokasya na ng ating buting pastor. May susunod pa ba tayo na plano para sa susunod na linggo? Yes, actually ngayong Saturday, December 14, hindi naman tree planting gagawin natin bagkos coastal cleaning. So nakausap na po natin ang bayan ng Maribeles na magkaroon tayo ng coastal cleaning at tuwang-tuwa sila dahil nga napakadami pong programa ang ating mahal na pastor dahil nakita nila hindi lang dito sa Luzon, bagkos pati sa Visayas. Kaya yung mga kaibigan nating kapitan dyan sa Maribeles, hindi nila inakala o hindi nila inisip na makarating ang programa ni Pastor dyan po sa sa Maribeles sa Bataan. Alright, maraming salamat mga kapartner MJ and kapartner Admar at sa lahat ng mga kasamahan ho natin sa SMNI. Talaga namang walang imposible pagsama-sama. Sabi nga ni Pastor, leading the way to an excellent, beautiful Philippines. Hindi yan imposible dahil kayang-kaya naman yan ng ating butihing pastor. At dagdag pa ni Pastor, let's build something excellent and beautiful together. At unti-unti na nating nagagawa yan
sa panguna ng governance and leadership ng ating mahal na pastor sa Kingdom of Jesus Christ at ngayon naman unti-unti na dito sa buong Pilipinas. Katuwang ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, lahat ng mga private sectors natin at nagmamahal sa ating inang kalikasan. Mga kapartner, mula dito sa paanan ng Mount Arayat dito sa Pampanga, kami po ay nagpapasalamat na naging bahagi muli tayo sa isang makakalikasan na advokasya ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. 131 Nation. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, back to studio mga kapartner. Maraming salamat si Paul Montibon live mula dyan sa Arayat, Pampanga mga kapartner.